Paalala, ito ay isang katang-isip lamang. Anumang pangalan, karakter, pangyayari, lugar, ay pawang gawa-gawa lamang. Muling nagbabalik ang kwento ni Roldan, Part 8, Ang Pagwawakas. Sumapit muli ang gabi at niyaya muli ni Glenn ang tito nito na mag-iinuman kasama si Roldan. Hindi naman ito tinanggihan ni Alex at doon nga ay nagsimula na nga silang mag-inuman. Habang sila'y nag-iinuman ay meron namang dumating na isang lalaki. Matangkad at malakas din ang apil nito. Nakita naman ito ni Glenn na tila ba ay familiar sa kanya ang lalaking dumating. Ilang minuto pa ay pinakilala ito ni Alex. Ang lalaking ito ay si Mark, nakababata pa rin ni Glenn dati. Medyo matagal na ring panahon at bata pa sila nang huli itong magkita. Pumunta ito doon dahil sinabihan ito ni Alex na dumating nga si Glenn sa kanilang bahay dahil alam nitong naging magkalaro sila noong sila'y mga bata pa. Nagulat ni Glenn nang ipakilala ito ng kanyang tito at doon nga ay nag-usap silang dalawa habang si Roldan naman ay hindi mapakali dahil sa sobrang pag-uusap ng dalawa. Dahil sa medyo nakainom na nga itong si Glenn ay hindi nito namamalayan ang paghawak nito kay Mark. Habang si Mark naman ay hinahayaan si Glenn na tila ba'y gusto rin niya ito. Alam ni Mark ang pagkatao ni Alex dahil meron ding nangyari sa kanilang dalawa dati. Kaya naman hindi ito nahihiya pa kay Alex. Samantala, habang naglalambingan si Glenn at Mark, si Roldan naman ay patuloy lamang sa pag-inom nito ng beer. Ngunit hindi naman siya binabaliwala ni Alex na sa mga oras na yon ay nakatingin lamang sa kanilang tatlo. Tumayo at nagpaalam muna si Roldan at pumunta ito sa kanilang kwarto dahil medyo nagsiselos na nga ito. Habang si Alex naman ay pumunta muna sa kusina at kumuha ito ng yelo. Ngunit natagalan ito dahil tinatawagan ito sa cellphone ang kanyang asawa. Ngunit hindi naman siya sinasagot nito. Lumipas ang ilang minuto at bumalik na nga si Roldan. At nakita nito si Alex na hawak at busy sa kanyang cellphone kaya dumiretso ito pabalik sa inuman. Ngunit sa pagbalik nito ay tumambad sa kanya na naghahalikan si Glenn at Mark at hindi nila ito namamalayan na nakita sila ni Roldan. Sakto namang paparating din si Alex at nakita din ito ang ginagawa nilang dalawa at patuloy lamang ito sa paglapit. Habang papalapit ni Alex ay namataan naman ni Mark silang dalawa. Kaya napatigil ito at doon nga ay nakita din ni Glenn na nakatitig sa kanila si Roldan at si Alex. Tumayo si Mark at nagpaalam ito kay Alex na aalis muna sila ni Glenn. Nagulat si Roldan, subalit hindi naman nagpapigil ni Glenn at umalis din ito kasama ni Mark. Naiwan si Roldan at si Alex at nagpatuloy muli sila sa pag-inom ng beer. Habang nagiinuman ay alam ni Alex na medyo masama ang loob ni Roldan kaya naman ay kinakausap niya ito. Kalmado lamang si Roldan habang kinakausap siya ay para bang wala na itong pakialam pa kay Glenn na sa mga oras na yon ay nakikipagtalik na kay Mark.
Samantala ay natapos na nga nila Glenn at Mark at nang bumalik ito ay hindi rin ito nakita sila Alex at Roldan. Kaya naman ay hinanap din nila silang dalawa at doon na nga ay nakita ni Glenn at Mark na nasa loob sila ng kwarto ng tito nito na sa mga oras na yon ay nakikipagtalik din kay Roldan. Labis ang pagkagulat ni Glenn at hindi niya inakalang may tinatagong lihim din ang kanyang tito. Kaya naman ay hindi na nito pinigilan pa at hinayaan na lamang niya silang dalawa sa ginagawa nito. Dahil sa sama ng loob at pagkagulat, hindi na alam ni Glenn ang kanyang gagawin. Kaya dali-dali itong pumunta sa kwarto at nag-impake ng kanyang mga gamit. Nang matapos itong mag-impake ay dali-dali itong umalis sa bahay at iniwan si Roldan na sa mga oras na yon ay kasama ni Alex. Hanggang sa matapos nga silang dalawa at bumalik ito sa pinag-iinuman nila at doon nga ay nadatnan na lamang nila si Mark na mag-isa. Sinabi ni Mark ang nangyari na bigla na lamang umalis ni Glenn dahil nakita nitong nagtatalik silang dalawa. Kaya naman ay nagulat si Alex at Roldan sa sinabi ni Mark at dali-daling pumunta ni Roldan sa kwarto nito. At doon nga ay wala na ang mga gamit ni Glenn. Wala nang nagawa pa si Roldan. Tinatawagan niya ito sa cellphone ngunit hindi ito sumasagot. Hanggang sa isang araw ang lumipas ay nagkaroon ng pagkakataon si Alex na tawagan si Glenn. Sinagot naman ito at doon nga ay nag-usap silang dalawa. Tumagal halos ang kanilang pag-uusap hanggang sa matapos ito at tila ba'y nagpaubaya na lamang ni Glenn sa tito nito. Lalo pat sinabi ni Glenn na wala namang namamagitan sa kanila ni Roldan. Isang araw at nagdesisyon si Roldan na umalis muna sa farm at bumalik sa Maynila. Binalak nito na makipagkita kay Glenn upang ayusin kung ano ang kanilang problema. Nagkita nga sila at matagal na nag-usap hanggang sa inilabas ni Glenn ang kanyang sama ng loob kay Roldan. Hinayaan na lamang ni Roldan si Glenn at humingi ito ng tawad sa kanya. Pinatawad naman din ito ni Glenn at humingi din ito ng sorry kay Roldan. Hanggang sa matapos nga ang kanilang pag-uusap at nagkapatawaran nga silang dalawa. Ngunit sa pagkakataong iyon ay tuluyan na nga silang naghiwalay dahil nakapagdesisyon si Glenn na hahayaan na nito si Roldan sa kanyang buhay. Tinanggap naman ito ni Roldan at sinabing hindi na nito gagambalain pa si Glenn at umalis na nga ito. Tuluyang nagkahiwalay at natapos ang relasyon nilang dalawa bilang magkaibigan. At hindi na sila nagkaroon ng komunikasyon. Isang linggo ang lumipas ay nakapagdesisyon naman si Alex na puntahan sa Maynila si Roldan. Tinawagan niya ito at sinabing makipagkita sa kanya dahil luluwas ito. Bagamat walang katiyakan na makikipagkita nga sa kanya si Roldan. Basta ang alam ni Alex na kung sakaling makikipagkita ito ay hindi na niya hahayaan pang mawala si Roldan muli.
Nakarating nga si Alex sa Maynila at sinabi nito kay Roldan kung nasaan ito. Halos isang oras na naghihintay si Alex at wala pa rin si Roldan. Hanggang sa ilang minuto nga ang lumipas at nagpakita nga sa kanya si Roldan na sa mga oras na yun ay nilapitan si Alex at niyakap niya ito ng mahigpit. Napatulala na lamang ni Alex dahil sa kasiyahang nadarama nito at doon nga ay sinabi muli niya na mahal niya si Roldan. Habang si Roldan naman ay nagkaroon na rin ng pagkakataong sabihin na mahal din niya si Alex. Simula noon ay sabay na silang bumalik sa farm at doon nga ay malaya silang namuhay at nagmamahalang dalawa. At dito na lamang nagwawakas ang istorya ni Roldan. Maraming salamat po sa lahat ng tumangkilik ng istorya ng buhay ni Roldan. Hanggang sa muli at abangan niyo po ang panibagong kwento na ating itatampok dito sa Dear Kuya Rons.